may takot. Noon may disiplina. Ito serte, inabot ako simula nung natakuha ko ng pensyon sa ISIS, nadagdagan na 1,000 yung SS ko. Yun ang pinambibili ko ng gamot kong maintenance ko. Ngayon nawala na po. Yes. Sayang. Yan ang hinanakit ko sa ngayon palakasan system. Mas maganda si Duterte kasi hindi ganong kataas ang bilihin. At saka, sobrang taas ang bigas ngayon, hindi makatarungan. At saka yung mga drug addict, nagbalik na naman. Ang daming magnanakaw ngayon, nang-hold up dito. Oh. Yun po mga kabayan, dito po tayo ngayon sa may Bayanan, Muntinlupa City naman at tayo po ay magkakalye survey. At tatanong natin ang ating mga kabayan kung sino po ang mas mahusay mamuno sa ating bansa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte or si Pangulong Bongbong Marcos. Ito tayo. Hello po ma'am. Magandang araw po. Hello po. Magandang araw po. Survey lang po, ma'am. Survey lang po. Okay lang po. Adi, okay lang po. Okay lang po. Mga saglit na po ito. Survey lang po, ma'am. Para po sa'yo, ma'am. Sino po ang mas mahusay mamuno sa ating bansa? Para po sa'yo, si dating Pangulong Duterte or si PBBM? Siyempre Duterte. Duterte. Bakit Kasi po? nung si Duterte kasi nung panahon, nung si Pangulong Duterte, halos ang mga tao matitino. Yung hindi matino, naging matino. Yung mga masasamang loob, naging mabuti. Ngayon, halos sa lahat na, parang lumalabas na hindi mabuti. Noon may takot. Noon may disiplina. Hindi ko naman sinasabi na si Marcos walang disiplina. Kaso, pagdating sa mas gusto namin si Pangulong Duterte. Yun lang po. Ito po, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po. Salamat. Ikaw po, ma'am. Para po sa iyo, ma'am, sino po ang Duterte din po kayo? Bakit po si Pangulong Duterte? Mas okay yun si Duterte kasi ang mga tao, mga nagdadroga, takot sa kanya. Ngayon, ang nalabasan na. Yun lang. Kaya po mas okay sa si dating Pangulong Duterte. Sige po, ma'am. Salamat po. Hello po, sir. Magandang araw. Survey lang po, sir. Para po sa inyo, sir, sino po ang mas mahusay mamuno sa ating bansa? Si dating Pangulong Duterte or si PBBM? Para sa akin, pareho na lang magbabago, pareho na. Ang panahon na yun yung pagbabago, halos wala pang masyadong ganun lang. Para po sa iyo, pareho lang po. Sige po, sir. Kasi ang pamalakad isa lang din kahit na sinong parang isa lang mahaw. Sige po, sir. Salamat po. Salamat po. Hello po, sir. Magandang araw po. Kalye survey lang po. Para po sa inyo, sino po ang mas mahusay mamuno sa ating bansa? Si dating Pangulong Duterte or si PBBM? Ano po, dating Pangulo po. Duterte po. Bakit po? Kasi madami siyang natutulungan na tao. Mababa yung mga bilihin dati. Tsaka maganda din. Yun lang po. Bukod po dun, sir. Ano pa yun? Wala na po kayo maisip. Yun na po yun. Sige po, sir. Salamat po. Hello po, sir. Magandang araw po. Para po sa inyo, sino po ang mas mahusay mamuno sa ating bansa? Si dating Pangulong Duterte or si PBBM? Sa Duterte. Duterte po. Bakit po? Kasi sa Pangulo ngayon. Ano po, sir? Dahil po basta Duterte na po. Nahiya po si sir. Sige po, salamat po. Hello po mga ma'am, magandang araw po sa inyong lahat. Kalye survey lang po. Sa iyo po, ma'am, para po sa inyo, sino po ang mas mahusay mamuno po sa ating bansa? Si dating Pangulong Duterte or si Si PBBM? dating Pangulo Duterte. Bakit po? Ay siya, marami tinutulungan. Saka mababa pa ang bilihin noon. Tapos ano pa, nagbibigay siya ng mga ayuda, mga nung lockdown, nagbibigay siya.
Pero ngayon, yung bago, mahal ang bilihin lahat. Wala na, pati bigas, mahal. Bilihin lahat, mahal. Kaya mas maganda yung dati. Yun lang po. Sige po. Salamat po, ma'am. Kayo po, mga ma'am. Kayo po, ma'am. Ayan, Kote, magsalita ka. Kayo po, ma'am. Para po sa inyo po, ma'am, sino po ang mas mahusay? Duterte na. Bakit? Alam kung bakit. Nakakuha ako, nadagdagan yung pension ko sa dinagdag. O ngayon, nga sa mga dating nakaupo ngayon, puro po nga pangako, O ang sa palakasan system ba? Kung baga sa ano, kung linta ka sa gobyerno, may ayuda ka. Ako, sa totoo ko yan, ako 71 na. May minsan ako hindi nakatikim dyan sa sinasabi nila ang mga senior mayroon nakukuha ayuda, yung mga sabing DSWD na 500. Ayan lang ang comment ko dyan sa ngayon administrasyon. Kumbaga, mas okay po sa iyo si dating Pangulong Duterte. Kasi nung naumupo si Duterte, yung pension namin binagdagan niya na 1,000. O, diba? O, ngayon, matatapos yung term ng mayroon, kahit nga sa DSW yung pinipili nga nila, sabing palakasan system. Kung mayroon kang kakilala sa barangay o sa Kumbaga dati po, hindi niyo po naramdaman yung palakasan po dati. Hindi ko natikman yung kanilang administrasyon na Tapos nung nangampanya yung mga kagawad ba yan, kapitan. Pag nakaupo daw sila, bibigyan daw ng ayudang tig 1,000. O hanggang ngayon wala. Magsi-71 na ako. May pisong duling, wala pa rin. O kahit kay Duterte, inabot ako, simula nung natakuha ako ng pensyon sa SS, nadagdagan na 1,000 yung SS ko. O, yun ang pinambibili ko ng gamot kong maintenance. Ngayon nawala na po. Yes. Ayun. Yan ang hinanakit ko sa ngayon pang yung mga galamay, yung napapagkatiwalaan. Hindi natin alam kung alam ba yan ni Bongbong Marcos. O, di ba? Kaya palakasan system. O ngayon ko lang naibulalas yan dahil masama talagang doon ko. Nararamdam rin po. Yes. Kaya iboto natin ulit si Duterte. Baka pag bumalik yan, madagdagan ulit ng 1,000 yung aming pensyon. Kahit hindi na kami makatikim sa DSWD ng mga binibigay nila yan. Ay patakarap pa sila. Pag 65 pa itaas, ay 71 na ako eh. Kahit pisong bili nga, wala akong makuha eh. O, sige nga. Ba't sasabihin nilang batas daw yun? Tapos nagsisilipan pa. O, may mga kapitbahay akong may pension sa ISIS at nakakakuha dyan ng sa DSW. Talagang, kumbaga para po sa inyo, sa ngayon po ay may parang bumalik na naman yung palakasan. Yes. Talagang pero naroon pa niya ang mga pangako. Dadagdagan daw yung mga senior. Gagawin 1,000 na, isang buwan na yung 500 na galing sa DSW. Yung ayuda bang tigpa 500 dati? O ngayon gagawin na naman daw na 1,000. Sa kanila na, inaasahan ko na lang yung aking pensyon. Maraming salamat po. Kayo po, ma'am, para po sa inyo, sino po ang mas mahusay? Masasabi ko lang kasi, mas maganda si Duterte yung nag-upo kasi hindi ganong kataas ang bilihin. At saka, sobrang taas ang bigas ngayon, hindi makatarungan. At saka yung mga drug addict, nagbalik na naman. Ang daming magnanakaw ngayon, nang-hold up dito. Kaya mas gusto ko si Duterte. Pag siya ang presidente. Nagbalikan na naman po yung mga nang-hold up Totoo, dito. andi, yung suki ko, lumabas Talaga ng po. na-hypnotize. Andyan Nung sila, panahon po ba ni nakita. Duterte, wala pong ganun? Napakaganda. Naghahablot ngayon ng mga cellphone. Si balikan na po talaga sila. Nagbalikan, kaya mas gusto namin si Duterte. Kaya si Marcos walang ginawa. Kundi mahal ang bilihin. Ginawa niya tayong palibigasan na sabi niya, bababa. Lalo ako nagtitinda ng bigas dyan. Luging-lugi na dahil napakamahal ng bigas. Hindi kaya ng taong kukunti ang sweldo na minimum. Ang sweldo. Kaya yun ang hinain namin lahat. Mula nung umupo yan, si Marcos. Hindi ko naman gusto talaga si Marcos eh. Hindi ko gusto. Kaya sabi ko sa mga tao, mag-isip kayo. Hindi nag-iisip. Talagang gusto namin si Duterte. Sana. Wala tayong magawa. Maliit lang tayo. Di ba? Sobra si ngayon, Marcos.
Kawawa tayo ngayon. Lahat ng bilihin, napakamahal. Ilang taon pang Napakamahal. Yung pang 4 na taon pa. At saka si Duterte, namatay lahat ang mga magnanakaw. Nagsiyasyabu. Natutuwa kami dito sa bayanan. Lalo dito sa bayanan. Andito lahat ang mga magnanakaw. Holdapper, adik, lahat. Kaya Nakakalungkot naman po, no? nalulungkot kami. Kaya napakaganda ni Duterte po dahil ang pera ng gobyerno ibinigay niya sa mga taong bayan. Kahit sabihin mong naubos ang pera ng gobyerno, at least natikman ng mga taong bayan. Buong Pilipinas natikman. Kagaya ko, nakakuha ko ng 24,000. Talagang maganda si Duterte. Yung ano po, yung Ibinigay niya yung SAP sa nung pandemic. pandemic po. Nakatikim lahat ng tao. Siya ang pinakamagandang talagang presidente. Nagbago. May takot ang tao. May takot ang tao kay Duterte. Kasi Ngayon po ba, para po sa inyo, wala na po naman. talagang tao. Talamak na naman ang mga naghahablos dyan. Naghihito. Nakaparada dito. At sa labas, nagsumbong nga ako sa barangay eh. Dahil na ano yung customer ko eh. Ilan na eh. Na-hold up sila. Dito mismo sa tapat namin anak. Grabe. Ay, kaya nga... Kahit kung anong oras po, araw or gabi, meron po talaga. Maga, alas 9 anak. Alas 9 Nung ng Lunes. Nung 29 ng January. Ah, Na-hold up yung customer kumbaga, ko. nakakatakot na po pala ngayon sa Nakakatakot ang mga... panahon ngayon anak. Kaya mas at least si Duterte noon, may takot ang tao. Hindi ang mga tao noon may takot. Pag gumawa ng masama, natatakot sila. Eh ngayon wala nang takot. Kasi nga, napakaluwag ngayon ng gobyerno natin. Saka yung mga bilihin na yan, sobra. Kawawa mga tao. Kawawa na nga, kawawa palalo. Ang taas ng bilihin na naka. O lalo bigas. Yung bigas umabot na ng Sobra. 60. Eh nagtitinda ako 65, 2 piso ng tuwa. 60 plus. Bankrupt ako. Ate, bankrupt ako sa bigas. Kasi hindi naman pwedeng, okay, takasan mo ng retail, kawawa lalo ang tao. Ako na nagsasakripisyo. Totoo yun na nga, palugi pa kami. Kaya walang mangyayari kay Marcos na. O diba, may inaano niya pa yung, may inaano sila na pipirmahan natin. Ano yung totoo ba yun? Yung initiative. Yung, kumbaga, wala nang butuhan. Kumbaga, aalisin ang Senado kay congressman lang ang uupo. Kagaya ng ang tatay nga niya. Tama yung sinabi ni Duterte. Alam mo, nakikinig kami kay Duterte pag nagsasalita. Matapang siya na may kabuluhan. Yun lang anak. Sige po ma'am, salamat po. Kayo po ma'am, busy pa po si ma'am. O, busy pa anak, nag-aalis na. Sige po. Okay lang. Sige po, maraming salamat po, maraming Oo, salamat yun lang po. ang hinaing namin dito. Sige po.